Maraming salamat, Elder Grace. Good morning po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Natural, better than yesterday. Amen po ba? Dahil mabuti po ang Diyos, lagi po tayong masaya. Amen po. At muli po, nasa kalagitnaan na po tayo ng month of April. Ano po? Ang bilis ng panahon, ano po? Sa susunod yan, after 2 weeks, May na. Pagkatapos ng May, ano po ang ano niyan? Magpipiesta na. Ano po? Malapit na namang matapos ang 2026. Ang bilis po ng panahon. Sa mga panahon po, mga dumaan, nakita po natin kung gaano po makapangyarihan ang Diyos natin. Kung paano po buhay ang kanyang mga salita na bawat pong naririnig natin na mensahe niya dito sa ating bahay-sambahan. At napakarami po ng mga mensahe na kung atin pong i-review o uulit-ulitin dahil po nakarecord naman po yan, talagang mabibless po tayo. At laging nakaakma po kung ano yung mga nangyayari sa panahon na ito. Amen po ba? Napansin po ba ninyo yon? Laging nakaakma. Noong first Sunday po ng April, ito pong April na to, ang ating pinakatema ay yung Victory in Jesus. Sino po yung victorious dito? Amen po. At yung first Sunday po, ating pong tinalakay, yung victory over sin and death. Kaya nga po tayo ay victorious, kaya po tayo ay matagumpay na dahil sa ginawa po ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kaya nagtatagumpay po tayo sa anumang uri ng kasalanan and even ang death, hindi na po natin kinakatakutan. Dahil alam po natin kung saan tayo pupunta pag tayo po ay namatay. Amen po ba? Sigurado kayo. At pangalawang linggo naman po, victory over fear and anxiety. Ano po? Ito rin po ay umakmad dahil doon sa nangyari sa Iran at US, Israel, na gera po. Ano po? Marami po, buong mundo. Ito yung gumala, ito yung naghari na espiritu, yung fear and anxiety. Ano po? Lalo na nung ibalita na tataas daw ang diesel hanggang mahigit 200. Ang LPG, hindi ko po alam kung bumaba na yung presyo ngayon o nanatili pa rin sa 1.6 o 1.5. Ano po? Itong darating na itong linggo ng ito, magbababa na naman daw. Ano po? Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon na siya pa rin po yung nagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan, the peace, that transcends all our understanding that will guard, yung puso't isipan po natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At lahat po ng ito po ay, kaya tayo ay victorious dahil tinapos na po lahat ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Yung tetelestai, sabi niya po, tetelestai, it is finished. Tapos na po ang lahat. Kaya wala na tayong dapat gawin kung hindi tayong mga tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dapat yung ating pananampalataya ay gawin po nating matatag. Amen. Dahil doon sa kinanta po natin sino po yung firm foundation po natin? Si Jesus. Sino yung buhay na bato? Si Jesus pa rin po. Sino ba yung sa kasalukuyan po, bakit tayo ay victorious? Sino yung nagbibigay ng kalakasan sa atin? Si Jesus. Sa Kanya po lahat yan. Kaya po ngayong umagang ito, atin pong talakayin naman, pag-aralan naman, pagmuni-munihan po natin, kung ano naman po, paano tayo ay naging victorious. Ang pamagat po ng ating tatalakayin ngayon ay victory over trials and temptation. Si Jesus na naman po yung pinakapusod po dito, pinakapuso. Kaya tayo ay victorious, tayo ay merong victory sa trials at temptation dahil na naman kay Jesus. Amen po. Kaya nga po sa umagang ito, pag-aralan po natin, pag sinabi pong trials at temptation, ito po ay halos magkahawig, pero meron pong pagkakaiba yan. Kaya pag-aralan po natin, ito po yung trials
at saka po yung temptation, ito po kapag ginagamit po natin, kung ano po yung intention po na, intent, kung ano po yung hangarin natin, yung layunin natin, dito po natin makikita yung pagkakaiba ng trial at saka temptation. Ano po? The root, ano po yung pinakaugat po niyan, yung trial at saka temptation, ito po yung perasmos. Ano po? Perasmos. Ano po? Yan po yung pinaka-root word. Kaya nga po, sa Greek naman po, ang primary meaning po niyan, ito po yung at its core, the word means to put to the proof, to examine, or to try. Yung etymology naman po, it is derived from the root, which literally means to pierce. To pierce. Ano po yung pierce? Yung saksakin. Ano po? Tuhugin. Yan, tuhugin. Salamat po. Tuhugin. This creates a vivid image. A trial or temptation is something that pierces the surface of your life to see what is truly inside. Na-share ko rin po ito nung amin po tinatalakay ito. Sabi ko nga, nakapanood po ako ng isang kwento na hinahanap nila yung tatay nila. At pagkatapos, alam nila merong swamp po doon sa likuran. Pumunta po sila doon dahil may nakikita silang sawa doon na napakalaki. Nakita nila yung sawa. Ngayon, pag ang sawa po kasi pag busog yan, natutulog yan. Tahimik lang siya. Nakita nila. Ngayon, hinuli nila. Para makita nila yan, natotoo nga yung hinala nila na yung tatay nila baka nilamon o kinain nitong malaking sawa. Ang ginawa po nila, tinuhog po nila. Tinusok po nila. Kaya nga po ito sabi, the surface of your life to see what is truly inside. Kaya nga po, noong matusok po na, mahiwa po nila, lumabas nga, nandun nga yung tatay. Ang mga trials at saka temptations po, yan po yung ginagawa sa buhay po natin. Hindi ba kapag may trials, may temptations sa atin, diyan lumilitaw kung ano tayong klaseng pagka-Kristiyano. Dito po, nakikita yung ating faith. Tama po ba? Kaya, ano pa po dito? Yung neutrality nito. In ancient Greek and the Septuagint, the Greek Old Testament, the word was largely neutral. It was simply an experiment or test to see how something would hold up under pressure. Dito, kapag may trials, may temptation, talagang napipressure po tayo. Nadadama po natin yan. Yung bigat. Kaya nga, ano pa po yung differences naman nito? Yung pagkakaiba. Yung trials, yung perasmos, external hardships or difficulties that test faith, character, or perseverance. Dito po nasusubok yung pananampalataya, yung ugali, yung asal po natin, at kung paano tayo magtsatsaga, magtitiis. Nakukuha po ninyo? Sigurado, nararanasan po ninyo ito. Wala pa po tayo sa topic. Introduction pa lang yan. Dapat na po natin. Nauunawaan na po natin. Ano pa po? Yung temptation naman po, parehas lang po yan, perasmos. Internal desire, yung sa kaloob-looban po natin, or external enticement that lure into sin. Yung pang-akit, yung tukso, yung pain yan. Nasa loob po natin yan. Kung paano po natin paglalabanan din yan, yung temptation na yan. Kaya po, yung meron ding similarities ang dalawang yan. Both involve testing or proving ground for faith and character. Dito po, napuprove po natin, napapatunayan po natin yung ating pananampalataya at yung ating pag-uugali, yung character po natin. Both can come from external sources, katulad po ng circumstances, yung mga tao, ito rin po yung talagang, minsan po may tao kasing parang, itang manok sukeka. Dito nakikita rin po kung ano yung magiging karakter mo dito, yung pag-uugali mo, kung paano ka magre-respond. Kaya nga, meron din pong internal sources, yung mga desires, yung mga thoughts po natin. Ako pa, simba. Ako pa, mag-first service, second service na mo. Third service na mo. Kaya na mo fourth. Hanggang hindi ka nakapagsimba.
na 4 na service na Yan po, mga trials po yan, mga temptation po sa ating mga kaisipan. Ano pa yung isa, yung pinakahuli? Ang sabi po diyan, both requires reliance on God. Ito pong dalawang ito, yung trial at saka yung temptation, dapat po hindi sa sarili nating kakayanan, hindi tayo nagdidepende sa sarili natin. Dapat nakadepende po tayo kanino? Kay Jesus. Dapat sa Kanya lagi po. Dahil nga siya ang firm foundation po natin. Siya yung matatag, matibay na pundasyon po. At wala na pong iba. Ituloy po natin. Ang sabi niyan, dapat reliance on God for strength, lakas, and perseverance. Yung katsagaan po. God's ultimate goal for trials and temptation is your maturity. Whereas, Satan goals is your misery. Sabi niya po, ang goal ni Satanas ay yung pagdurusa, at yung pagkatalo po natin. Kung paano kanya ibagsak sa iyong pananampalataya. Kung paano kanya ibalik doon sa luma mong pagkatao. Yan po yung goal niya. Kaya nagdudusa po tayo natatalo tayo. Yan po yung kanya primary goal. Pero ang Diyos po, ang ultimate goal niya sa mga trials at temptation na yan ay para tayo ay maging matured, tumanda. Marami tayong dapat ma-experience patungkol sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus. Kapag marami kang na-experience, ano man yung bagay na yan, lalong-lalo na sa ating Panginoong Hesus, tumatatag ang iyong pananampalataya. Amen po ba? Kaya nga po yung trials at saka temptation, dapat hindi po natin sinusumpayan bilang mga mananampalataya. Pag-aaralan po natin yan. Dapat nga natutuwa pa tayo . Napag-aralan na po na yan. Basa na ba ninyo yan? Baka yung iba po. Nagtataka, bakit ba tayo matutuwa? Sa trials at saka temptation, kasakit na rin. Sino bang tao ang natuwa na dyan? Pero iba po kasi ang teachings, ang pamamaraan ng Diyos. Even po, kahit nabasahin po ninyo ang Old and New Testament, propeta man po yan, apostles mo, disipulo ni Kristo po yan, lahat sila, dumaan sila sa trials at saka temptation. At doon, mapag-aaralan po natin, kung binabasa po ninyo, ang salita ng Diyos, silang lahat ay nagtagumpay. Amen po, victorious po sila. Bakit? Dahil kay Jesus, hindi doon sa sarili po nilang karunungan at kalakasan. Amen. Kahit nabasahin po niyo. Kaya tayo po sa kasalukuyan, sa henerasyon po natin, bilang mga mananampalataya, dapat ganyan din po yung attitude ng ating puso. Ganyan din po yung mindset po natin. Bilang mga tunay na mananampalataya, ang trials at ang temptation, Lord, salamat po sa trials at saka temptation, Lord. Sa mga problema na dumarating sa aking buhay, dito napapatunayan ko kung gaano ka makapangyarihan. At kung ano yung sinabi mo na hindi mo ako iiwan ni pababayaan. Dito po natin napapatunayan kung ang kapangyarihan po ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa 1 Peter chapter 4 verse 12, pagmasdan po ninyo yan. Yung bawat mga verses na babasahin natin. Ano yung mga similarities po nila? Ano yung mga sinabi nitong mga sumulat na ito? Atin pong ituon ang ating kaisipan sa bawat po mga verses na atin pong babasahin. Ang sabi ni Peter, 1 Peter chapter 4 verse 12, sabi niya, "Dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through, as if something strange were happening to you." Dear friends, sabi niya po, don't be surprised. Huwag kayong masupresa. Huwag kayong mabigla, huwag kayong magtaka sa mga trials, hindi lang po basta trials fiery. Yung maiinit, umaapoy, mga matitinding mga pagsubok na pinagdadaanan ninyo, na pinagdadaanan po natin. Sabi niya po, as if something strange were happening to you.
Ito ba ay, ano tawag nito? Strange. Ito ba ay, ano po? Hindi pangkaraniwan. Salamat kay attorney, meron akong tiga-translate dito. Ano po? Hindi pangkaraniwan? Ano? Ang mga trials ba yan na nangyayari sa iyo? Hindi po pangkaraniwan yan. Karaniwan lang po yan na nangyayari po sa buhay ng isang mananampalataya. Amen po. Wala mo, may shock kayo. Na po. Hindi po pangkaraniwan yan. O, bago po tayo tumuloy, manalangin muna tayo. Hingin po natin ng guidance, leading ng Holy Spirit. Ama, salamat po muli sa iyong bugtong na anak. Walang iba kung hindi ang aming Panginoong Hesukristo na inyong ipinagkaloob po sa amin, Panginoon. Sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesukristo, Panginoon, kung ano yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, napagtagumpayan niya yon, Panginoon Diyos. Kaya kami rin ay matagumpay na, Panginoon. Maraming salamat sa iyong mensahe sa umagang ito. Panginoon, ang dalangin ko po, buksan mo yung mata ng aming puso, mata ng aming pangunawa, upang, Panginoon Diyos, maunawaan at tanggapin namin na may kagalakan ang iyong salita na magbibigay po ng kalayaan sa amin sa lahat ng uri ng anuman pong mga negative na nasa aming mga kaisipan, Panginoon Diyos. Panginoon, alam po namin sa pamamagitan ng iyong salita, magkakaroon ng kalayaan doon sa mga humihingi ng kalayaan sa bisyo, Panginoon Diyos. Magkakaroon ng kagalingan doon sa humihingi ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Panginoon, yung mga humihingi po ng probisyon at ikaw yung great provider po namin, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa't isa, Panginoon Diyos, even yung mga nasa kanilang tahanan na naka-online, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat, lalong-lalo na po yung first-timers namin, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa, Panginoon Diyos, kasihan mo ako ng iyong banal na Espiritu Santo. Takpan mo po ako, Panginoon Diyos, ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Ang salita mo ang siyang magiging salita ko. At ang pangalan mo lang ang siyang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito. At sa buong, Panginoon Diyos, kongregasyon, Panginoon, pangalan mo lang ang siyang itataas namin at wala na pong iba. Maraming salamat po. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan, sa bawat puso. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Uulitin ko lang po, 1 Peter chapter 4, verse 12. Sabi niya, dear friends, don't be surprised at the fiery trials you are going through. Marami po sa atin, mabibigat po, maapoy, yung mga pinagdadaanan nating mga trials at mga temptation. Kaya nga po, sa 1 Peter chapter 1, verse 7, sinabi po doon, these have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes, even though refined by fire, may be proved, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is, revealed. Makikita po natin, bakit nandyan daw yung mga trials at saka yung mga temptation? Ang sabi doon sa chapter 4, verse 12, wag na kayong sabi niya, magtaka pa dyan. Dyan sa mga maiinit na apoy na mga trials at saka temptation. Bakit? Katulad ng ginto, sabi po. Alin ba yung, meron pa bang higit na precious? Kesa sa ginto? Diyan po sa binasa natin sa 1 Peter chapter 1. Alin po yung mas higit na precious, na mahalaga kesa sa ginto? Yung pong faith natin. Inihantulad po ang faith natin sa ginto. Kapag ang ginto po ay isinasalab yan, inilalagay sa apoy na mainit ang temperature niya po, para po lumitaw yung tunay, yung purong ginto. Natatanggal po yung dumi at lilitaw yung gintong-ginto doon. Nalinis po. Yung pananampalataya po natin, ganyan. Kaya po yung trials at saka yung temptation na yan po yung magpapalinis. Magpapapuro sa ating pananampalataya.
Amen po ba? Kaya ngayon, alam po ninyo, bakit nasabi ko na dapat magalak tayo sa mga, trials at saka temptation? Naunawaan na ho ba natin ngayon? Kaya ba natin? Kaya ba nating magtiis? Kaya ba nating dumaan sa mga trials at saka mga temptation na yan? Parang iilan lang. Parang hindi pa kayo, handa. Dapat handa po tayo. Kasi po yan, hindi naman pinangako po ni Jesus na kapag kasama na tinanggap mo na siya na bilang tagapagligtas mo, at Panginoon ng buhay mo, hindi ka nadadaan sa anumang mga trials o temptation. Sabi nga niya, dadaan nga tayo sa mahihirap na mga trials at temptation. Makakayanan po ba natin yan? Amen. Pag-aaralan din po natin yan mamaya-maya. Kaya dito makikita po natin, isang magandang halimbawa po, katulad ni Job. Hindi ba? Kung alam po ninyo ang kwento ni Job, pinahintulutan ng Diyos si Satanas para po, subukan, bigyan ng trials, si Job. Para po yung kanyang self-righteous kasi ang akala ni Job sa kanyang sarili dahil tuwing nagsasaya ang kanyang mga anak, pagkatapos nilang nagsaya sa umaga, nananalangin siya. Pinapanalangin niya yung mga anak niya kung meron man nagawa ng masama yan, hinihingi niya ng tawad sa Diyos. Nagkaroon siya ng self-righteousness. Kaya dumaan po siya ng mabibigat, matitindi, ng mga trials. Nakuha po ninyo yung buhay po ni Job, pero nagtagumpay po siya. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos? Ano ang sabi niya? Dito po sa unang punto. We can be victorious over trials and temptation if we grasp. Pag sinabi pong grasp, maintindihan mo, maunawaan mo the purpose behind trials and temptation. Kung ano ba yung layunin, nauunawaan mo ba? Nauunawaan ho ba natin? Ano ba yung layunin na sa likod ng mga pagsubok at mga tukso na ito? Ano ba? Para ba i-down tayo? Para ba ilugmok ba tayo sa kasalanan? Para ba talagang ilayo na tayo sa ating pananampalataya? Bilang tunay na nananampalataya, naniniwala kay Kristo. Ito ba yung layunin niya? Ano ang sabi ni James? Chapter 1, verse 2 hanggang 4. Sabi po dito, consider it pure joy. Sino ba si James? Isa po sa mga apostles. Isa po ni Kristo. Bakit niya ito naisulat? Bakit niya nasabi ito? Bakit niya itinuturo ito sa mga Kristiyano nung kapanahunan po nila? Sabi niya, consider it pure joy, my brothers and sisters. Gawin po natin personal ito ngayon. Consider it pure joy. Ano yung pangalan ninyo? Gawin ninyong personal. Whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Bakit kaya itinuturo at sinulat at sinasabi ito ni James sa mga mananampalataya? Yung verse 1 po dyan, itinutuko niya ito doon sa mga believers na nagkalat sa iba't ibang nasyon. Ini-encourage niya dahil nakakaranas sila ng trials at saka temptation dito. Kaya nga ang sabi niya, mga kapatid ko, i-consideran ninyo, sabi niya, na ganap na kagalakan ang lahat ng mga pinagdadaanan ninyong mga trials, mga pagsubok, at saka mga tukso na yan. Sabi po, bakit? Sabi nga sa verse 3, because you know that. Alam ho ba ninyo, yung pagsubok, yung testing of your faith produces perseverance. Yung kapag nasusubok po yung inyong pananampalataya, ito po ay nagbubunga ng pagtsatsaga, pagtitiis. Magtitiis ka ngayon. Kung ano yung mga pinagdadaanan mo, ano man po yung problema na yan. Personal po ninyo yan. At sa ngayon, sa umagang ito, ang pinapahiwatig po ng banal na salita ng Diyos. Tingnan ninyo
ng ganap na puro, yaang mga pagsubok na yan. Bakit? Ang sabi po dyan, dahil ito yung faith ninyo, pag kayo ay nagtiyaga, ano ang sabi niyan? Let perseverance finish its works so that you may be matured. Kapag nagtiyaga ka, nagtiis ka, ano man yung mga problema na yan na pinagdadaanan mo, ikaw ay magiging mature. Sa ibang salin po, perfect. Magiging ganap ka. Bakit? Sabi niya, and complete, not lacking anything. Dahil po tuwing tayo po ay nagtsatsaga, nagtatagumpay, mapapansin po natin sa sarili po natin. Lalo na pag napagtagumpayan mo yan. Salamat Lord. Talagang buhay ang iyong salita. Salamat Lord. Yung lagi ko naririnig na hindi mo ako iiwan ni pababayaan. Totoo. Salamat Lord. Ito palang pangangailangan ko kapag nagtiyaga ako, nagtiis ako, nagpatuloy ako. Lord, magiging ganap ako. Yung aking pananampalataya, nagiging matatag. Sabi po diyan. At wala ka na pang hahanapin pang iba. Amen po ba? Kaya ito po yung purpose, ito po yung layunin ng trials at saka temptation sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Ang sabi ko po kanina, pansinin po ninyo ang bawat binabasa nating mga verses. Itong James na ito, pansinin po ninyo yung mga una po nilang kataga. Kaya po, si Peter din, sa 1 Peter chapters 1, 6 to 7, ano po ang sabi niya? So be truly glad. Kanina, i-consider mo ng pure joy yung mga trials. Dito naman, sabi naman ni Peter sa mga Kristiyano rin noon, sa mga believers, so be truly glad. There is wonderful joy ahead. Even though you must endure many trials for a little while. Itong a little while pong ito, ano ba yung ibig sabihin? Habang nabubuhay po tayo dito sa mundo. Kasi po hindi tayo permanente dito. Ang sabi nga po ng salita ng Diyos, ang buhay po natin ay parang mist. Hamog. Pag sumikat ang araw, nawawala na yan. Tayo po, ganyan din po tayo. Dito sa mundong ito. Hindi po tayo mananatili dito. Amen po ba? Kaya nga sabi niya dito, you must endure. Dapat magtiis ka, magpatuloy ka. Sa maraming mga pagsubok na yan. For a little while. These trials will show that your faith is genuine. Amen po ba? Kaya yung mga trials at saka temptation na yan, dyan po natin nakikita kung nasaan na po tayo. Nasaan na ba yung faith po natin? Kung i-gauge ba natin yan, isama na natin yung 0, 1, 2, 3, 4, hanggang 10. Nasaan na ba yung faith mo niyan? Nandun ka pa lang ba sa in-between ng 0 at saka 1.5 ka pa lang ba? O nasa 5 ka na? O nasa 8 ka na? Kaya nga po yung mga trials and temptation na yan, diyan, mag-gauge po natin yung ating pananampalataya. Hindi po yung, ang pananampalataya, hindi po yung kapag ikaw ay blessed ka, marami kang pera, meron kang magandang bahay, maganda yung pakiramdam mo, wala kang karamdaman. Yung iba nga, pag ganyan ang kanilang ang sitwasyon nila, yung iba napapalayo na sa Diyos lalo na pag maraming pera Nagiging hari yung pera. Pero dito makikita po natin ang sinasabi sa atin, so be truly glad. Maging totoo kayo, maging masaya kayo. Sabi po diyan, there is wonderful ahead. May mga kahangahangang nasa unahan na yan, na even though you must endure many trials for a little while, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fires test and purifies gold. Yun nasabi ko po kanina. Though your faith is far more precious than mere gold, so when your faith remains strong through many trials, it will bring you so much. Sabi po dyan, bring you much
praise and glory and honor to the day, sabi mo, on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Amen po ba? It will bring kapag tayo po ay nanatili sa ating pananampalataya, remain strong, naging matatag, naging matibay po yung ating pananampalataya dahil sa mga napakainit na mga trials at temptation na yan. Ang sabi diyan, it will bring you much praise. Ito po pala ay nagbibigay. Pag nagtatagumpay pala tayo sa mga temptation, sa mga trials na yan, ano po, ito pala ay nagbibigay ng ano po, ang sabi diyan, praise. Ano po, glory and honor. Kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Iyan ay marirebuild. Ano po? Pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kapag nandun na tayo sa langit. Kaya dapat magtiis tayo eh. Walang aatras bilang mga nanampalataya. Napansin ho ba ninyo? Kung kailan tayo naging born again, kung kailan po natin naunawaan ngayon kung sino si Kristo, ano po, sa buhay po natin, kung ano ang magagawa ni Kristo sa buhay po natin, hindi ba ang bibigat ng mga problema? Tama po ba? Ano? Kaya ngayon, ipinapaunawa sa ating lahat ng banal na Espiritu Santo na ang mga trials na yan, ang mga temptation na yan, yan po ay parang ingredients. Ano po, sa pagkain, sa faith po natin, para itong ating faith na ito, kung sa pagkain yan, lalo pa siyang sasarap. Lalo pa tayong mag-i-enjoy sa buhay ng Kristiyano. Mag-i-enjoy sa ating pananampalataya. Tamo po sasabihan, naku bisa, mayapan niyang ako born again, ako makanyan. O makanano kasi kalugura na ka Satanas. Demonyos. Nepo. Ngening mo na kaluguran natural. Tukswa na kanyan. Di na nakangkay. Aliwaliwang kasakitan, mga problema. Pero tandaan po ninyo, merong mas makapangyarihan kay Satanas. Merong mas malaki. Ano po dyan, na dyan sa problema mong yan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesus. Dapat po, naka-mindset tayo. Dapat ang puso po natin alam po niyan. Amen po ba? Kaya, ano ba ang purpose? Ano ba ang layunin? Bakit ka pumupunta sa bahay-sambahan at makinig ka ng salita ng Diyos? Ang purpose niyan, para buksan mo yung puso mo, ipabukas mo sa Diyos. Yung mata ng puso mo, ng mata ng iyong pangunawa. Lord, gusto ko po, tuwing pupunta ako at pinag-aaralan, pinakikinggan ko ang mensahe mo, tumimo ito sa aking puso. Para lalo ko pong maranasan ang kapangyarihan mo. Kaya nga po, si James, si Peter, halos magkahawig po. Talagang magkahawig po ang sinasabi nila. Dahil unang-una, naranasan din nila ito. Kaya nga naisusulat nila. Ano po? Kaya, ano pa ang sabi? So when your faith remains strong through many trials, tandaan po ninyo, kapag nanatili kayo, it will bring much praise, glory, honor. Kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Pangatlo po, tingnan naman po ninyo sa Romans. Sa Romans chapter 5, verse 3 and 4. Ang sabi po ni Pablo sa mga Kristiyano rin, sa mga mananampalataya, we can rejoice. Pwede tayong magalak. Pwede tayong maging happy. Sabi po niya, we can rejoice too when we run into problems and trials. Amen po. Bala mo ako mag-enjoy. Parang ayaw ninyo ng trials at temptation. Ano po? Hindi po natin hinahangad yan. Ang pinag-uusapan po natin, yung real talk tayo. Real talk po tayo. Ano po? Yung katotohanan lang, yung facts. Yan ang nangyayari sa atin ngayon sa kasalukuyan. Kaya pinapaalam ito, pinauunawa sa atin ngayong umaga ng banal na Espiritu para maalam natin na eka dapat magbuisit po ang ating problema, ating trials, ating temptation. Nungali, nano,
Purihan mo ang Ginoo. Purihin mo ang Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos. Alam mo, magtatagumpay ka dahil matagal ka nang magtagumpay. Kung pinagtagumpayan ni Kristo yan, kaya din po natin, mapagtatagumpayan din po natin. Kaya nga sabi ni Paul, we can rejoice. Di ba tayo pwedeng magalak? Paano ba ang nagagalak? Ganun ba? Hindi. Masaya. I-express mo yan sa iyong mukha. Lalabas, kung ano yan nasa puso mo, yan ang lalabas sa bibig mo at yan ang magiging aura mo. Kaya nga sabi, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Ito po ay tumutulong para ma-develop. Yung pagtitiis na yan. Hindi ba kapag nakakapagtiis po tayo, ano ang nangyayari naman kapag nagtitiis po tayo? Ano ang sabi dyan? Endurance develop strength of character. Yung pagtitiis na yan, halimbawa, sabihin po natin, na ang ulam mo lang ay tuyo. Sa isang linggo, tuyo ang ano mo. Pero nagtitiis ka. Tapos ang sausawan mo, chooks to go. Hindi mo pa ba pagtitiisan yan? Nagtitiis ka. Katapos, habang nagtitiis ka, ano ang sabi? Endurance develop strength of character. Yung pag-uugali mo ngayon, paano yung pag-uugali mo, paano yung asal mo? Tuyo na naman? Galunggong na, GG na naman? Ingkay na. Pero dito napapansin mo, Lord, salamat po. Meron pa po ako kinakain. Meron pa po akong ulam na tuyo na ang sausawan ay chooks to go. Lord, salamat. Salamat po. Yan po, ito yung sinasabi, yung endurance, nade-develop, nagiging matatag yan sa pag-uugali mo. Kahit ngayon, anong meron ka ngayon, marunong kang magpasalamat. Amen po ba? And character strengthens our confident hope of salvation. Yung ating character naman, nagiging matatag din yan po, lumalakas yan. Yung tiwala natin doon sa pag-asa ng darating ang panahon. Pag dumating si Jesus, yung salvation na yan, mararanasan natin. Na makakasama natin siya kapag ikaw ay, nagpatuloy. Nagtiis. Kaya nga po, tingnan natin, ano yung similarities po ng tatlong binasa natin? Si James, si Pedro, at itong si Paul. Sabi po diyan, tingnan po natin. Sa LED po natin. Babasahin ko na po. Yung mga author sinabi ko na, si James, si Peter, at si Paul. Ano po ang sabi? The purpose, process of the trial, at saka yung ultimate goal, at saka yung result niya. Si James, ang sabi niya, testing produces perseverance. Ito yung purpose. Yung yung process of trial. Ano naman yung ultimate goal naman nito? To be matured and complete, lacking nothing. Si Peter naman, ang sabi? Refines, pinipino, nililinis, and purifies faith like gold in fire. Sabi niya, to prove faith is genuine to praise and glory. Yan po yung kanyang ultimate goal. Si Paul naman po, develops endurance and character. Yung ultimate, niyan, yung sabi diyan? To strengthen a confident hope in salvation. Amen po ba? Lahat ito, mga apostol, mga alagad, ng ating Panginoong Hesus, sila pong lahat, bakit sila ay, naging matibay sa kanilang pananampalataya, even to the point of death, kahit napatayin po sila. Dahil tinuring nila ang mga trials at temptation na ito yung nagpatatag sa kanila sa kanilang pananampalataya. At pinanghawakan nila ito. Talagang ipinamuhay po nila ang bawat salita ng Diyos. Kung paano sila tinrain, paano sila tinuruan. Nakita nila yan sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya sila victorious. Tayo dapat, ganyan din po tayo. Victorious din po tayo. Di ba? Amen po.
Pangalawa po, we can be victorious over trials and temptation. 8:20 na pala. Hindi po. Manyaman niya kasi salita na ng Ginoy. Hindi po. Ask for wisdom to rise above trials and temptation. Alam po ninyo, itong wisdom ito na napakahalaga po sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. Marami po tayong mga decisions na ginagawa po natin sa pansarili po nating kakayanan, sa karunungan po natin na pumapalpak po tayo. Tama po ba? Kaibat, sabi, Lord, at palpak naman ini? O makanano, inu namin kabaluan mo. Ano po? Dapat po kasi, laging priority si Jesus sa buhay po natin. Sa lahat po ng ginagawa natin, maliit hanggang sa malaki na bagay. Yung sinasabi natin, basic mo kasi yan eh. Ne? Pangkaraniwan lang kasi yan. Kahit na basic pangkaraniwan yan, dapat priority pa rin si Jesus. Ano po, dapat hinihingi pa rin natin yung kanyang leading, yung guidance niya, yung wisdom. Iba po yung wisdom na nanggagaling sa Diyos. Ano po? Kaya nga si Solomon, ano ang hiningi niya? Wisdom. Ano po? Pagdating po sa atin yan, dahil binigyan tayo ng free will ng Diyos, dapat gamitin po natin yung wisdom na yan ayon sa patakaran, sa standard ng Diyos. Ano po? Kaya dito po sa Proverbs chapter 4 verse 5 to 7, ano po ang sabi? Get wisdom. Kunin mo. Sabi niya, ang karunungan. Sabi, get understanding. Do not forget my words or turn away from them. Saan daw manggagaling yung wisdom at saka yung understanding? Ang sabi po dyan, do not forget my words. Huwag ninyong kakalimutan ang aking salita. Dito po natin makukuha yan. Yung wisdom. Yung understanding po na sinasabi dito sa Proverbs chapter 4 verse 5. Ano pa po ang sabi diyan? Do not forsake. Huwag ninyong baliwalain yung karunungan and she will protect you. Totoo po ito. Kapag ang wisdom po ay hiningi mo sa ating Panginoon, galing dito sa banal na kasulatan na ito, ipoprotektahan ka niya. Alam po ninyo, bilang admin po ng BCA, marami pong mga problema. Kapag sasabihin na po sa akin ng acting principal po natin, si Teacher Isel, sabi niya, Pastor, ganito po. Habang kinukwento niya po yan sa akin, Lord, in kaparalanan mo po yung anyaran ko. Lord, yung kaparaanan po ninyo ang hinihingi ko, Panginoon. Dahil sa akin lang, kapag ginamit ko yung karunungan ko, papalpak po ako. Alam po ninyo, sa lahat ng mga problema po na yan, na idinaing po sa akin ni Teacher Isel, lagi kong sinasabi yan sa ating Panginoon habang nagkukwento po siya. Alam niyo, pag dumating yung araw na mag-uusap kami kung ano man po yung problema na yan, alam niyo, doon pa lang sa papasok po ako, talagang mag-rebuke na ako, manalangin na ako, talagang hinahingi ko na po yung leading at saka guidance ng Holy Spirit. Uupo pa lang po ako, tapos magpipray kami. Pag nag-start na po kami nag-usap, nandun na po, maayos na kaagad. Ano po? Dapat lagi kasing priority ang Diyos eh. Hindi po natin titignan yung karunungan natin. Ang karunungan po natin, basura lamang sa Diyos. Naranasan ko po yan. Hanggang ngayon po nararanasan ko. Kaya pagkatapos po noon, Lord, alamang 5 minutes, tapos na. Kapag ginamit mo yung karunungan mo, kahit na 1 oras, walang magkakasundo. Pero kapag ang Holy Spirit, yung karunungan na nagmumula sa Diyos, ang siyang hiningi mo, chill ka mo. Ano po? Walang 5 minutes. Nagtataka po ako. Aliwa ka, Lord. Ito po yung sinasabi, ask for wisdom to rise above trials and temptation. Ito yung sinasabi, the beginning of wisdom is this. Get wisdom, though it costs all you have. Get understanding. Mamahunan ka dito. Ano yan? Pera? Hindi po. Time. Yung oras po natin. Kaya nga ang sabi dyan, do not forget my words eh. Dito ka mag-consume
ng oras mo. Dito mo gugulin. Dito mo hanapin. Yung wisdom. Iga-guide ka nito. Ano po? Ano pa po yan? Sabi po dito sa Proverbs chapter 2, verse 11 to 12, wise choices will watch over you. Understanding will keep you safe. Wisdom will save you from evil people, for those whose words are twisted. Sino po yung nabudol-budol na dito? Ay nako, magtasgamat. Hindi po. Itong mga nagbubudol-budol na ito, napakaganda pong magsalita. Ano po, talagang mahihikayat ka. Alam mo, sister, alam mo ba, brother, sister, mag-invest ka lang dito ng 50,000. Kada linggo, meron ka 5,000, 10,000. Ikaw naman, may love of money. Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, the love of money is the root of all kinds of evil. Ano po? I need 50,000. Yung first week, makacheck pa, 5,000. Kang kasayang-kasaya. Okay. Pangalawang linggo, meron ka na naman, 5,000. Yung 50,000 ko, kung 5 linggo yan, makukuha ko na rin. Ang laki ng tubo. Pagkatapos ng 3 linggo, tahimik na. Nagtatanong ka na ngayon. Unattended. Sabi niya, busy. Patay. Lumipas ang 2 buwan, tahimik na. Bakit? Nagkulang ka kasi ng wisdom. Kapag tayo po ay Kristiyano, tunay na believer, anuman po yung mga decision making po natin, dapat kinukonsulta po natin yan. Humihingi po tayo ng wisdom kay Lord. Kapag humingi ka ng wisdom, hindi ka mapapahamak. Ito po yung sinasabi dito sa ating pinag-aaralan. Ecclesiastes chapter 7 verse 19, wisdom makes one wise person more powerful than 10 rulers in a city. Bakit yung mga ibang senador po, yung mga sa DPWH, bakit ngayon ganyan po sila? Kasi yung wisdom na ginamit nila, na nasa sa kanila, pantao sa kanila. Kaya yan, nandyan sila sa mga problemang malalaki, mabibigat. Kung humingi sila ng wisdom, hindi nila kukurakutin yung pera ng bansa po natin. Kapag may takot ka talaga sa Diyos, lahat, mabuti yung ginagawa mo kasi alam mo at gusto mo na lagi mong napapasaya ang Lord. Amen po ba? Sa James chapter 1 verse 5, ano po ang sabi? If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Hindi po natin masasabi na tayo po ay puno ng karunungan. Yung kaalaman nga natin, basura lang sa Diyos eh. Kaya kailangan natin, kung tayo ay nangangailangan, sabi diyan, ng karunungan, kailangan nating, kanino tayo daw humingi? Sa Diyos. Kung nangangailangan ka ng pera, kanino ka dapat pumunta? Kanino ka dapat mag-ask ng wisdom? Kay Lord. Kay Lord. Sigurado, ang ituturo niyan, magtiwala ka lang sa akin. Magtiwala ka lang. At may gagamitin ang Diyos para yung problema mo yan, masosolve po yan. Ako po, marami na. Natural po kapag nagpapaaral ka ng mga anak, lalo na kung sabay-sabay yan ng college. Kasi pag high school, pag elementary lang, 1 taon lang yung binabudget mo sa kanilang matrikula, di ba? Pero kapag college po, by sem, twice a year. Kung tig-50 yan, 2 sila, 100,000 kaagad. Wala pa yung ibang gastusin. Hindi pa po natatapos yan, yung first sem, iniisip mo na yung second sem.
na another 100 na naman. Ano po? Pero ako, Lord, yan ing matrikula. Ano po? Alam po ninyo, ang Diyos talaga, merong tenga na nakakarinig sa mga daing po natin. Hindi po katulad ng mga nakatayo na kahit na anong gawin mo, kausapin mo, hindi niya naririnig. May tenga nga pero hindi nakakarinig. Ano po? May mata pero hindi kanya nakikita. Diretso lang siya ng gano'n, no? Ano po? Alam na niyo siguro kung anong ibig ko sabihin. Pero ang Diyos natin, may tenga, may mata, nakikita niya tayo. Kaya nga yung mga karaingan po natin, may mga kasagutan yan eh. Ano po? Dahil buhay ang Diyos natin. Amen. Kaya po dito, sabi niya, kung nagkukulang kayo ng karunungan, humingi kayo sa akin, kay Lord. Ano po? Who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Godly wisdom will make you victorious over trials and temptation. Ano po? Totoo po ito. Kesa doon sa may problema ka na nga, may pagsubok ka na nga, pupunta ka sa iyong kaibigan. Pare, Chuka, bakit nandito ka? Meron ako kasi mabigat na problema. Umaapoy na problema. Ay, wala yan, bro. Tara. Oto, sali na ka sa aguning pundador ka rin. O kaya, red horse. Ini kasi, ining ninong mo kasi, maproblema yan eh. Hindi po. Wisdom po ni Satanas yun. Pagkatapos uminom, kinabukasan, yun na naman. Pero kapag sa Diyos ka lumapit po, humingi ka ng wisdom, sigurado, the peace of God that transcends all our understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan. Yung tunay na wisdom. Amen po. Last. Panghuli po. We can be victorious over trials and temptation if we stand firm. Matatag and resist. Labanan mo, tutulan mo, giving in to trials and temptation. Paano ka dapat tumayo na may katatagan at labanan mo? Yung pag-atras mo, yung pagsuko mo. Yung giving in po. Na naman ini. Dapat po ang mga trials sa temptation, hinaharap po natin yan. Hindi po natin tinatalikuran. Dahil kapag tinalikuran po natin yan, susunod lang yan sa likuran po natin. Kapag hinarap po natin yan, nilabanan natin sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, matatalo yan, mapagtatagumpayan mo yan. Kaya nga po, tumayo tayo na may katatagan, labanan po natin, wag tayong bibigay, wag tayong susuko sa mga pagsubok at sa mga tukso. Ano rin po ang sabi ng salita ng Diyos? Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang sabi po dito, temptation in your life are no different from what others experience. Sino po yung others dito? Yung mga katulad po nating mga mananampalataya na nasa ibang mga bansa o sa lugar ng Pilipinas na ito. Walang pinagkaiba po yung temptation in your life are no different from the others' experience. And God is faithful. Tapat po ang Diyos. He will not allow the temptation to be more than you can stand. Amen po ba? Hindi magpapahintulot ng mga trials sa temptation ang Diyos sa atin o sa bawat isa't isa sa atin na higit sa atin na kakayanan kung hindi kaya po natin yan. Kaya nga sabi niya, He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, kapag ikaw ay natutokso, He will show you a way out so that you can endure. Kapag ikaw na ay malapit na bumigay, nandyan kasi kasama mo ang Diyos eh. Kasama mo ang banal na Espiritu Santo. Siya rin yung magbibigay sa iyo ng way out, ng paraan para ikaw ay makalabas doon sa problema, para ikaw ay maging victorious, para ikaw ay maging
matagumpay. Ano po? Kapag nakita mo na yan, nadama mo na yan, yung way out na yan, yung pamamaraan ng Diyos na dito ka para ikaw ay hindi na mahulog sa tuksong yan, sunggapan mo na kaagad. Kunin mo na kaagad. Umalis ka na kaagad dyan. Ano yung isang magandang halimbawa dyan? Si Joseph. Si Joseph. Alam po niyo yung kwento ni Joseph? Di ba? Bata, matipuno. Kinuha siya, binili siya ni Potiphar. Pagkatapos dinala sa, sa bahay niya. Si Potiphar, meron pong asawang napaka-maganda, si Mrs. Potiphar. Laging mabango, araw-araw yan. Napagtripan niya ngayon si Joseph. Siguro si Potiphar, laging nasa labas. Yung katungkulan niya, yung responsibilidad niya dito kay Mrs. Potiphar, hindi na niya nagaganap. Lagi naman si Joseph kasama ni Mrs. Potiphar. Kaya si Mrs. Potiphar, anong ginagawa niya? Araw-araw, naliligo ng pabango. Tinutokso niya si Joseph. Pero anong ginawa ni Joseph? Sabi ni Joseph, pinaisip sa kanya, ito yung way out ng Diyos na pinagawa niya kay Joseph. Sabi niya, Mrs. Potiphar, ipinagkatiwala po ni Sir Potiphar ang lahat dito sa kanyang bahay. Maliban lang po sa inyo. At hindi ko po kayang, sa salita po natin, imak ang Diyos ko. Ano ang ginawa ni Joseph? Tumakbo, tinalikuran niya. Yun po yung way out ng Diyos kay Joseph. Si Joseph, malakas po yung discernment niya. Dahil lagi niya nga kausap ang Diyos. Kapag meron kang intimate relationship sa ating Diyos, sa banal na Espiritu, sa Kanyang salita, kaagad mo madidiscern yung bulong ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya dito po, makikita natin, na when you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Ang sarap po niyan. Kaya makapangyarihan ang Diyos natin eh. Kaya nga hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Amen po ba? Kahit na dumaan ka pa sa apoy, hindi ka masusunog. Kahit na dumaan ka pa sa pinakamalalim na ilog o ng ocean, ng Philippine Deep, hindi ka malulunod. Kahit na gaano pa katindi ang problema mong yan, pagkasama mo si Jesus, tagumpay ka, kapatid. Ano pa po ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9? Be alert and sober mind, sabi po yan. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Verse 9, resist him, standing firm in the faith, sabi po. Because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Be alert. Maging alisto kayo, alerto kayo, sabi niya. Be and of sober mind, sabi po diyan. Maging po yan, yung payapa, yung kaisipan mo. Your enemy, ang ating pong kaaway, tandaan po ninyo, si devil. Yan po ay nagmamasad lang sa atin. Nakatingin. Kahit ngayon, nakatingin siya sa atin. Yun lang, nandun siya sa labas. Kasi ayaw niyang sumamba, ayaw niya marinig to. Tinitingnan niya lang niya tayo. Ano ba yung trabaho ni Satan? Steal, kill, destroy. Lagi po ninyong tatandaan yan. John 10:10, lagi po ninyong tatandaan yan. Hindi po tayo tatantanan yan. Ang kalaban po natin. He is like a roaring lion. Lang po siya. Naglalayon-layon lang siya. Pero hindi siya lion. Nagkukunwari siyang layon. For someone to devour. Tinitingnan niya ang bawat isa't isa sa atin. Nino kaya yung dakmang kupota kanine? Nino kaya itang may kiramdam, tamatudtudan. Ay tayana, kalwal na kini yan, alawen mo man na. Ingkay na po. Kaya nga po, dito, makikita po natin na dapat, tayo, yung pag inaantok ka, nandiyan ka na. Bakit? Ano ba ang purpose mo? Bakit ka pumunta rito?
Dahil malamig para matulog ka? Natural, hindi, di ba? Ang purpose mo, ang layunin mo, kaya pumunta ka ngayon dito, nasa loob ka ng sanktuaryo ng Diyos para pakinggan mo yung mensahe na para sa iyo, na para sa atin. Amen po ba? Para yan, maging victorious ka. Sa susunod, hindi ka na aantukin kasi alam mo ng labanan. Amen po ba? At saka yung mga sa isip po natin, hindi natin iniisip, Pastor, mag-alas 9 na po, mag-travel ko pa. Munta ako SM kasi atin po atang sale. O tamitalwi ko, alang mitagan ka na ako. Kay, alam mo na ngayon kung paano mo lalabanan yan. Ano po, tandaan niyo, victorious na po tayo eh. Matagal na po yan. Kaya po nananalo ang kaaway, pinahihintulutan lang po natin. Wala naman siya magagawa kung hindi natin siya pahihintulutan eh. Di ba? Kaya nga po, ano sabi dito? Resist him. Ano po? Stand firm in the faith because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Tandaan po ninyo, hindi lang tayo dito sa Calvary Temple ang nakakaranas ng trials and temptation. Lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo, kahit yung nasa kabundukan pa, nararanasan po nila ito. Hindi lang po tayo. Kaya nga dapat magpakatatag po tayo. Amen po. Sa James chapter 4 verse 7, ano po ang sabi dito? Submit yourselves then to God. Kanino daw po natin ipailalim, ano po, isubmit yung ating sarili kay Satanas o sa Diyos? Sa Diyos. Ano po ang sabi diyan? Resist the devil. Sino po ang magre-resist? Ang Diyos ba o tayo? Tayo. Tayo ang magre-resist. Bibigyan tayo ng kapangyarihan, ng lakas, ano po, ng Diyos. Ano po, at tayo naman po, ang ating responsibilidad, ang gagawin po natin, tayo ang magre-resist. Tayo ang tatakbo sa mga temptation na yan. At yung trials, atin pong haharapin yan, at sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin, mapagtatagumpayan din po natin yan. Amen po. Kaya nga, sabi diyan, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Alam po kasi ni Satanas yung kasangga niya eh, kahit na ikaw ay born again eh. Alam niya kung sino yung mahihina eh. Na ano, alam niya yung mga nagkikristyanuhan lang at saka born again. Alam po niya yan. Kaya nga nagbabantay siya eh. Na ano, kaya nga po, dapat alam natin kung sino tayo sa harapan ni Kristo. Alam natin kung ano yung power, yung authority na meron tayo. At dapat alam natin na tayo ay matagal ng victorious. Amen po ba? Hallelujah! Ano po? Sabi po dito, sa verse, sa James, gusto ko lang pong basahin ito, yung James chapter 1 verse 12. At sabi po dito, blessed it, sabi niya, the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ano po? Tandaan po ninyo, kapag tayo po ay nag-persevere, tayo po ay nagtiis, nagtiyaga, meron pong laging blessing yan. Amen po ba? Ang blessing po, tandaan ninyo, lagi ko naming inuulit-ulit ito. Hindi po laging pera, hindi po laging material na bagay. Ang blessing dyan, napakatatag ng iyong pananampalataya. Hindi ba blessing yan? Yung pamilya mo, buo. Wala kang karamdaman. Ano po? Yung trabaho mo, stable. Yung business mo, lumalago. Ano po? Yung mga anak mo, laging with highest honor. Laging suma. Ano po? Lahat, suma. Ano po? Summa cum laude. Na, kamasaya? Blessing ita? Na pag ano ka na po, akit ka na sa stage.
Mas nakalabas yung dibdib mo kaysa sa anak mo eh. Ano? Di ba? Natural naman yun, di ba? Tayong mga parents, di ba? Salamat sa Diyos. Dapat ganyan lagi. Lord, salamat po. Dapat lagi nating alam kung kanino natin ibalik yung glory. Amen. Okay. Mag-ano na po tayo, review na tayo. Victory over trials and temptation. That's the purpose behind trials and temptation. Ask for wisdom to rise above trials and temptation. Stand firm and resist giving in to trials and temptation. Huwag na huwag po tayong susuko. Ano po? Kung 5, 10, 15, 20, 35 years ka ng mananampalataya, napakarami mo nang narinig ng mga salita ng Diyos. Sayang naman po kung susuko kayo. Malapit na po tayo sa finish line. Ano? Yun pong nararanasan natin ngayon. Yan pong mga gera na yan, yung tag-init na yan, yung kagutuman na yan, kaguluhan na yan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, parang babae po yan na buntis na malapit na siyang manganganak. Sumasakit-sakit na yung kanyang tiyan. At yung mga nararanasan natin yan, mga signs. Palatandaan pa lang po yan, pero hindi pa yan ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya dapat magtiis po tayo, mag-persevere po tayo, mag-endure po tayo. Manatili po tayo na may katatagan sa ating pananampalataya. Kaya yung mga trials, mga temptation na yan, lagi tayong masaya. Lord, salamat! Alam ko po, kasama kita. Hindi mo pahihintulutan na ito na hindi ko makakaya. Alam ko, ikaw magbibigay ng kalakasan, ng katagumpayan. Alam po ninyo, para maranasan natin yung katagumpayan na sa ating Panginoong Hesus, dapat lang tayong lumaban para magtagumpay tayo, para yan, tagumpay na yan, na ginawa na po, na pagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus, maranasan po natin yung tagumpay na yan. Kapag hindi po tayo lumaban, hindi natin mararanasan yung victory na naranasan po ng ating Panginoong Hesukristo. Lumaban po tayo bilang mga mananampalataya. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya. Amen po. Okay, last verse. Revelation chapter 3 verse 5. The one who is victorious will like them be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and His angel. Victory, sabi po, sino ba daw yung victory? Victorious? Natural po, yung mga mananatili sa kanilang pananampalataya, yung mga nagtiis. Yung mga nag-endure. Yan po, ang sabi dyan? Hindi ko buburahin ang kanilang pangalan. Sa book of life, sabi niya. Kung hindi, i-acknowledge ko yung pangalan na yan sa aking Ama at sa kanyang mga anghel. Hindi ho ba masarap yan? Si Pedro 1, sabi niya, ito yung mga anak ko, mga mananampalataya, noong nasa lupa sila, na natili silang matatag. Pinapakilala ka sa Ama ng ating Panginoong Hesus. Tapos sa mga angels, yung mga angels, masayang-masaya sila, pumapalakpak sila. Dahil nagtagumpay po tayo. Amen po ba? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Sino po ang nag-bless sa mensahe ng ating Panginoon? At habang tayo po ay pinagsisilba ng mga communion ushers, saliksik po natin yung puso po natin. Habang inaawitan po tayo ng mga worship team po natin, tuon po natin yung ating kaisipan, yung ating spirito. Tingnan po natin yung ating puso.